Amen. Ngayon po ay maghanda po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang magbabahagi po sa atin ng ating pastor ng May Paho, ang ating beloved Pastor Neo Alido. Good morning po, Pas. Morning po, Sister Fred, and to everyone, sa lahat po ng naka-join ngayong umaga na ito, magandang umaga. Ang Diyos po ay mabuti at tapat, amen. At kalooban ho ng Diyos na magsama-sama tayong umaga na ito, pagkapala ng Lord na makapagbahagi ho ngayong umaga na ito. Salamat po sa buhay ng ating pong mga coordinators ngayon and also sa buhay po ng ating Pastor Robert, Pastor Jerome, Sir Beng, at sa lahat po ng ating coordinators na naririto. Magandang umaga po sa lahat po ng intercessors na naka-join ngayon. At nabanggit po ni Sister Glenda pang 14 days ng ating prayer and fasting para po sa Glorious Ministry na pinagkatiwala sa una kay Bishop Brother Eddie. Maging kabahagi po tayo kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Nawa po ay okay yung aking audio. Kung meron man pong interruption in Jesus' name, ay nirebuke na po natin yon. Ano po? Amen. Bago ko magsimula dito sa napakagandang outline, ang title ho nito ay The Holy Spirit as Water. Hango po yan sa Isaiah chapter 44. Ang ating pong babasahin ay Isaiah chapter 44, verse 1 hanggang verse 5. Basahin muna po natin to, then I will pray, then we will proceed po sa ating pong PowerPoint o sa ating pong outline. Kung meron pong makakapag-share ng screen, ay mas maganda po. Pero ito ho, ang sabi sa Isaiah chapter 44, starting verse 1 to verse 5, New International Version po ang aking binabasa. But now listen, O Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. This is what the Lord says. He who made you, who formed you in the womb, and who will help you. Do not be afraid, O Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out of my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams. Verse 5, one will say, I belong to the Lord. Another will call himself by the name of Jacob. Still another will write on his hand, the Lord's, and will take the name Israel. Ang Diyos po magpalain sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Let's pray. Lord, salamat dahil nagkakasama kami ngayong umaga na ito to study your word. Kasabay po ang aming pag-fasting at pananalangin. Kami po ay mag-aaral na iyong salita. Holy Spirit, help us to understand the word na ibinigay mo sa amin ngayong umaga na ito. Tulungan niyo po kaming mai-apply din ito sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng pakikinig na meron pong kagalakan, excitement sa aming pong mga puso because we know this is your word. So Lord, we will glorify your name through studying your word. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang umaga na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo ho ay nakakasunod pa, ay pwede ho kayo mag-react paminsan-minsan dahil alam ko ho may barrier. Kung ganito, hindi ko ho nakikita yung ating pong mga kasama. Anyway, I can see naman we have 55 participants as of now at baka may magjo-join pa. Let me begin with this wonderful outline. Ito po ay sa kabutiang loob ng ating pong wing. Kaya ho tayo may outline na ganito. Sabi ulit sa Isaiah 44, verse 3, yung kanina hong binasa natin, wala ho yung sa outline kasi ho, hindi ho yung nakasama din yung buong scripture. Anyway, Isaiah 44, verse 3, For I will pour water on the thirsty land and the streams on the dry ground. I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants. Yan ho ay sa panahon na ito Isaiah 44 ay prophecy kung saan magkakaroon po silang tinatawag na exile
Anong exile yun? Babylonian exile. Ilang taon ho yun? Simula sa Isaiah o kay Prophet Isaiah, 150 years roughly before ang exile. Ibig sabihin kaya nga prophecy siya. Bakit nagkaroon ng prophecy na ganito? Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay talagang sovereign and just. Na bakit may ganong prophecy about the punishment? Punishment po kasi ito eh. Yung exile nito ay punishment sa mga anak ng Diyos na hindi nakasunod dun sa Sabbath days. Ibig sabihin, hindi nabigyan pahalaga, trabaho sila ng trabaho, sabi silang masipag, hindi nabigyan halaga o importansya yung oras at panahon para sa Diyos, yung kasi ibig sabihin ng Sabbath, no? Kaya 150 years from that moment ay nagprophesy si Isaiah na magkakaroon ng Babylonian exile. At yung pong Babylonian exile na yun, 70 years naglast nung nagsimula yon. Pero tingnan yung haba, no? Isang sa kalahating century bago pa magaganap yon. Ibig sabihin lang po, nakikita ho ng Diyos ang lahat. Hindi lang ho yung ating present, hindi lang yung ating past, hindi yung ating future, alam ho ng Diyos yun. Alam ng Diyos ang mangyayari at nagtakda ang panahon ng kanyang pag-execute ng kanya pong pagiging just o justice. Amen. Nasusundan niyo po ba? So yan po yung context niyan. Ngayon, ang sinasabi dito sa Isaiah 44 verse 3 na kahit na merong ganong konsekwensya ang kanilang pagbabaliwala, hindi naman lahat pero marami ay nagbaliwala sa araw ng Diyos o pagbibigay importansya sa oras sa Diyos, eh meron ding pangako ang Panginoon that for I will pour water on the thirsty land. Ibig sabihin ng mga panahon kasi yon, even yung kanilang land, yung kanilang gawaan o yung kanilang pinagtatrabahuhan lupain, yun ay mapapahinga, magiging barren for a while. Hindi siya magiging productive o mapuproduce ng crops. Yun po yung nangyari doon. Hindi lamang po yung basta exile. Nang nangyari ho doon, pati po yung kanilang pinagkakabisihan ay ipinahinga. Gusto niya ba yun? Yung ating pinagkakabisihan ay ipapahinga ng Diyos. Pero, balik ko ako doon sa ating pinag-aaralan, sinabi ni Lord na magkakaroon ng restoration, magkakaroon ng pagdidilig sa Tagalog. Kaya nga po ang ating topic, the Holy Spirit as water. Napakaganda, no? Na ang banal na Espiritu ay bilang isang tubig. Okay, the dry and thirsty ground. Ito po ay isang metaphor for God's people o the Israel who had not lived up to its name, Jeshurun. Ibig sabihin po ng Jeshurun ay upright one. Hindi ko nila napanindigan yung pangalan ng Jeshurun. Kaya nga binanggit ng Lord through Prophet Isaiah doon sa salita ng Diyos yung pangalan Jeshurun. Pinaalalang you are the upright one. Hindi ho napanindigan. Kaya ngayon, ito ho yung sinasabi ng Lord na mangyayari. Pero, tingnan nyo ho yung susunod na slide. The promise outpouring of the Holy Spirit. Ang judgment and barrenness ay hindi lamang yun yung final condition ng Israelites. Not only had God still chosen them, but His blessing would flow down like stream to new generation. Kahit doon sa mga darating na henerasyon, yung pagpapala para sa Israel or kay Jacob is Israel, ay bababayin kahit hanggang sa generation po ngayon. Yun po yung ibig sabihin doon na hindi na natili yung kondisyon ng Israelites at ng mga mananampalataya sa Diyos na doon sa barrenness or judgment. Judgment po kasi yung pinag-uusapan dyan eh. At sabi dito, the Lord promised that He would bring renewal and transformation by pouring out His Spirit like water on dry ground. Yun po yung pangako ng banal na Espiritu. Ang mga descendants po ng Israel will not just be the ethnic Israelites, hindi lamang po yung literal na mga Israelita. Ang sabi ho ng Isaiah 44 verse 5, tingnan niyo po ito. One will say, I belong to the Lord. Ito ay nasa Bible. Wala ko dyan sa slide. Another will call himself by the name of Jacob. Still another will write on his hand the Lord's. Ibig sabihin, sa Tagalog, pag-aari ako ng Diyos. And will take the name Israel. Ibig sabihin,
sa darating ng mga panahon, and yun na po yun, tayo ngayon yun, na aangkinin na tayo ay Israelites din. In the context of we are part of the family of God, na tayo ay sa Diyos. Yan. At tayo, naranasan na po yun. Yung context po niya na sinasabi ng Isaiah 44 verse 5 ay sa future generation from Prophet Isaiah to exile, to Babylonian exile, hanggang sa panahon ngayon. Tayo yun, na inangkin po natin na tayo parte po ng pangako ng Diyos na ibubuhos ng Panginoon ang banal na Espiritu. And we are claiming it in Jesus' mighty name. Kagaya din po ng prophecy ni Prophet Joel. Next point, yung Gentiles, sabi diyan, the Gentiles will claim to belong to God's people. Tayo yun. And the outpouring of God's Spirit will ensure a global community of worshipers. Silipin lang ho natin saglit yung Revelation chapter 7, verse 9 at verse 10. Sabi ho dito, the great multitude in white robes. Sa Bible din ho ito, Revelation chapter 7, verse 9 and 10. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Verse 10, and they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God, who sits on the throne and the Lamb. Ang Diyos pong pagpalain sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Si Apostle John, nakita niya sa kanyang pangitain doon sa Revelation po na isulat po kasi yan, na hindi lamang yung literal na mga Israelita ang nakasama dun sa multitude na binabanggit. Maging po iba-ibang lahi, tribes nga po ang nakalagay dito. Nakalagay po dito ay iba't ibang mga tao, every nation, lahat ng bansa. Tayo yun. Kasama tayo doon. Kaya salamat sa Panginoon, ang pangako ng banal na Espiritu, hindi exclusive sa mga ethnic Israelites. Kasama tayo doon. Sabihin mo sa iyong sarili, kahit wala kang katabi, kasama tayo doon. Kasama ako doon. Ano? So, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 13, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. Malinaw ho sinabi ni Apostle Paul, tayo man ay Hudyo o Hintil, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Ang ganda ho ng sinabi, drink into one spirit. Ikaw man ay Hudyo o hindi. Ikaw ba ay Hudyo? Hindi. Ako ba ay Hudyo? Hindi naman. Pero kasama tayo sa pangako ng pagbubuhos o outpouring of the Holy Spirit, and we could drink from it. Yun po yung pangako ng Lord. Ang salitang drink sa Greek ay potidzo. Potidzo. Yan ho yung malinaw na may spelling. Ibig sabihin, to drink, to consume, to be irrigated. Pagka sabing irrigated, lalahanin yung mga palayan na may irigasyon. Yan. The use of this word tells us that God has created us in such a way that we can drink of the Holy Spirit. Hence, when we are spiritually thirsty, nauuhaw tayong spiritual for more of the Holy Spirit, God promises to satisfy our thirst by pouring out His Spirit. Yun yung pangako ng Diyos na tayo ay makakainom. The Holy Spirit irrigates us so wonderfully that the areas of our life that were once arid and fruitless now begin to produce abundant fruit. Yung mga dating tuyo, dating barren, dating uhaw, ay napupunan ulit o makakainom, masasatisfy ulit para maging fruitful again. He is a mighty hydrating force that, sabi dito, that refreshes, renews, and irrigates our souls to be wellsprings of vibrant life. Ang ganda ho ng outline, ano? Kaya isa-isahin ho natin itong tatlo na ito na nagsasabing, o apat I think, na kung ano ang ibig sabihin ng ang banal na Espiritu ay tubig. Number one, the Holy Spirit as water
cleanses. So ang banal na espiritu daw ay naglilinis. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Pakibasa naman ho. O sabay-sabay natin basahin. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ang Diyos po ulit ang pagpalain sa kanyang salita. So, the Holy Spirit washes us in the Word. Kagaya din po ng ineko ng Ephesians chapter 5 verse 26. Tayo ay nililinis ng banal na Espiritu. Kagaya po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, o pag-meditate natin, as we read and meditate on the scriptures, the Holy Spirit uses the word to wash our minds and transform our hearts. Kasi kailangan mahugasan yung ating mga kaisipan. Kaya kailangan natin nagbabasa ng Bible. kagaya po ng lagi nating pinapaalala na pinakamahalaga dapat na meron ang isang Kristiyano ay Biblia o ang Bible, literally, na siyang ating pong ninilay-nilay. Dahil nakapaghuhugas pala yan ng ating kaisipan at doon po mababago ang ating mga puso. Pangalawa, He helps us to renew our minds. Kaya nga po, binanggit yung Romans 12 verse 1. Sabi ni Pablo doon, kailangan magkaroon ng renewing of our minds. So aligning our thoughts with God's truth and cleansing us from the impurities of sin. Kaya kung tayo po ay nananabik sa pagbuhos ng Holy Spirit, nananabik din tayo sa paghuhugas ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Opo, andito pa po kami. Pangalawa, ang Amen. banal na espiritu ay tubig na nagre-refresh. Sabi niya po, refreshes. O kaya ay, alam niyo ba yung refresh, halimbawa kayo galing sa mainit, tapos sa labas, kaya medyo hindi nga lang yan advisable, pero nakaka-refresh pag bigla kang nalamigan, nakapasok ka sa air-conditioned na room. O kaya naman, nauuhaw ka, bigla kang nakaisip uminom ng tubig, diba? Ang sarap uminom ng tubig, nakaka-refresh. Ganun po ang Holy Spirit. John 4 verse 14, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Wow! Ang sarap po naalala yung sinabi ni Jesus Christ na sino man po ang iinom galing sa kanya, yung ino-offer yung tubig. Naalala niyo po yung kausap niyo yung Samaritan niya. Ino-offer na tubig ng Panginoon ay talagang nakakapatid. Hindi lang ng literal na uhaw, kundi ng ating right word. Talagang yung ating masasatisfy ka kapag nakainom ka galing sa banal na espiritu. The Holy Spirit is the only one who can satisfy the deep longings of our souls. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na lahat tayo meron deep longings? Minsan, yung deep longings na yan ay hindi mo ma-hit o kaya hindi mo mapunto. Ano ba talaga yung gusto ko? Yan. Ano ba yung talagang gusto ng aking kaluluwa? Minsan, nada-divert natin into many things, into material things sometimes, into hobbies, into basta ibang bagay. Hindi mo ma-hit, ano pa talagang gusto ko? Hindi tayo masatisfy. Pero ang Holy Spirit, yun po yun. Kapag sa Holy Spirit tayo nag-rely, we drink from the Holy Spirit, nasasatisfy yung deep longings na hindi mo ma-determine. Ang sarap po, We can search for fulfillment in many things. Success, di ba? Relationship, possessions, but only the Holy Spirit can truly quench our spiritual thirst. Yan. Walang ibang makakapalit sa banal na espiritu para po tayo ay maibsan ng ating pagkauhaw. Para tayo ma-refresh, we need the Holy Spirit. Amen po ba? Medyo mali lang ho ang number nito, pero sundan na lang ho natin. Sunod, the Holy Spirit as water renews. Dalawa ho yung number 2 no? Anyway, sige. Renews, nagbabago. Yun ho yung kakayanan ng Holy Spirit and gift of course.
John 7 verse 38, whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Wow. Yun ho yung word na sinasabi ni Jesus Christ, whoever believes in me, tayo ho yun, naniniwala sa Panginoon, ay tayo magkakaroon ng makakaranas ng parang ilog na living water will flow from within us. The abundant life that Jesus promises is made possible through the continual work of the Holy Spirit. Alalahanin po natin, tuloy-tuloy po ang pag-work ng Holy Spirit, continual. Hindi ko napapatid yan. He fills us, sustains us, and empowers us to live the life God has designed for us. Pinupuno tayo ng Diyos, tayo pinapanatili ng Diyos, pinalalakas din tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Isa-isahin na lang ho natin para mabilis. The Holy Spirit renews our hearts, washing away guilt. Anong hinuhugasan? Ano ang inaalis? Anong nire-renew? Yung guilt na meron tayo sa ating puso. Yung takot na meron po tayo and weariness. Ibig sabihin yung ating pagkapagod. He cleanses us from the inside out and makes us new again in Christ. Every time we draw near to God, kagaya ng sinabi ni James, sa James chapter 4, every time we draw near to God, His Spirit restores our strength and revives our faith. Wow. Renewing what life has worn down, making all things new in His grace. Wow. Amen po ba? Lahat po tayo ay nakakaranas ng renewal. Hindi lang po pag-refresh, hindi lamang paglilinis. Tayo po ay nagkakaroon ng panibagong simula, panibagong yugto ng ating mga buhay. Sunod ho, the Holy Spirit as water irrigates. Pag sinabing irrigates, mas madami sa pagdidilig. No? Talaga yung tubig na kailangan mo, sumusobra doon. Kaya nga rivers ang sinasabi. When God pours out or pours His Spirit like streams on dry ground, He brings growth and fruitfulness. Kagaya ho ng mga palayan na may tubigan o patubig. Just as irrigation channels bring water to barren fields, the Holy Spirit flows into a dry places of our lives. Meron po bang tuyot sa ating pong parte ng ating mga buhay, kung ito may pamilya, sa ministry man ito, or even our hearts, causing life to spring forth. Where there was once barrenness, He produced fruit, beauty, and blessing. Kapag ang Holy Spirit ay pinuspos tayo at pinuno tayo, meron po tiyak na bunga, may tiyak pong ganda. Magaganda naman na ho kayo. Pero iba po, ang ganda kapag tayo ay napuno ng Holy Spirit. Amen? Iba ho yung beauty ng buhay at iba ho ang pagpapala. Yan ho yung mga ilang bagay na napakahalaga pag pinag-usapan po natin ang pagdidilig, pagpupuno ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi dito sa ating application, nasa application na tayo, no? Nabilis po ba ako? Pwede nyo naman pong reviewin kapag may time kayo. Yung ating pong napag-usapan this morning. Ang pwede natin i-apply, not only today, but of course, every time we remember that the Holy Spirit as water, allow the Holy Spirit to cleanse you or to cleanse us from our sin and impurity. Meron bang areas ng ating buhay na kailangan po natin ang purification ng Holy Spirit? Tingin natin sa banal na Espiritu to fill us with His refreshing presence and to restore our spiritual vitality today. Yan po yung hihingi natin sa Diyos. Sunod na hihingi natin sa Panginoon ay to fill us with His living water and to satisfy the thirst in our soul. Yan po yung ating hihingin. Meron bang magpagkauhaw sa ating mga kaluluwa? Wala hong makakapalit sa Holy Spirit. Even the church, sorry to say. The church, of course, pag tayo magkakasama sa simbahan, ito ay sama-sama corporate na pagsasama-sama ho natin ng ating pagsambat, pasasalamat sa Diyos, nagkakaroon tayo ng palakasan, nagkakaroon tayo ng encouragement every time we have fellowship, na kagaya naman ng sinabi ng Hebrews 10 verse 25, na tuloy-tuloy lang muna natin gawin dahil malapit nang dumating si Jesus. Pero mas higit ang kakayanan ng Holy Spirit kaysa sa fellowship.
Hindi ko minimize po o ina-undermine ang fellowship. Ang ibig sabihin ko lang, hindi tayo dapat doon nagre-rely lang. No? Mahalaga 'yon, dapat natin gawin 'yon, pero dapat sa pinaka naalala natin, dapat communion sa Holy Spirit. 'Yun talaga po ang nakakapag-satisfy. And then I believe na sino man po ang umiinom from the Holy Spirit, I believe napakasarap pumunta sa fellowship. Hindi dragging ang worship service or ministry. Hindi kabigatan ang paglilingkod sa Diyos dahil ang Holy Spirit ang nagdidilig sa atin. Amen po ba? So drink deeply from the living water daily. We need the Holy Spirit daily para yung ating buhay spiritual, yung ating ministry, pamilya, trabaho, hindi siya dry, hindi siya dragging, hindi siya something na parang tuyot. Glory to God. That's our application today. And of course, sabi, reflection. That's our relationship. Hindi ko sinasabing iyo lang, tayo. That's our relationship with God feel dry? Or are we spiritual dehydrated? Kailan daw po ang last time na tayo ay uminom? Totoong malalim na pag-inom. A real deep drink of the living water. Kailan ba yon? Pwede natin maranasan to this morning yon before you go, before we leave, or before gawin yung the rest of the day. Magpapuno tayo sa Holy Spirit this morning. If you need an adequate amount of water every day to function physically, don't you think you need the water of the Holy Spirit to function spiritually? Kailangan natin ng Holy Spirit. What changes can you make in your daily routine to drink more living water? Yan. Ano daw pong pwede nating gawing adjustment or improvements or anything that we could do para makainom tayo, masatisfy tayo ng Holy Spirit? Minsan ho, ang sagot ho ay nasa ating mga harapan na. Minsan ho, ang sagot ay nasa ating paligid na. At hawak-hawak mo natin madalas ang kasagutan na yan. Ang sagot, time. Kailangan ho natin magkaroon ng oras. 3 minutes left. At yung 3 minutes na yon ay atin pong ilalapit sa Panginoon. Tayo po ay minsan pang mananalangin. At hingin natin sa Lord na tayo ay puspusin o punuin ulit ng Holy Spirit. Amen? Lahat po ba ay napagpala sa maiksi pong outline na ito? Yet powerful, I believe. So, tayo po ay napagpala at tayo po ay nag-a-agree sa lahat po ng ating mga napakinggan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, narito ho ang bawat isa. Inaamin na kung hiwalay kami sa iyo, wala kami pong magagawa. Sa mga nakalipas pong panahon ay we admit na kami po ay maraming mga kapaguran, maraming mga longings, maraming mga experience na maaari nagdala po sa amin upang kami po ay makaranas ng tinatawag na spiritually dehydrated. Nakaranas kami, Panginoon, ng pagkatuyo at hindi lamang, Panginoon, in terms of physical aspect or material aspect, but most especially in spiritual aspect. Lord, we need you. We need you, Holy Spirit, to fill us once again this morning. We need you, Holy Spirit, to empower us and to restore the joy of our salvation. Holy Spirit, we need you today para kami po ay mag-umpisa ng araw na ito puno ng pananampalataya at pasasalamat dahil alam po namin na ikaw ay Diyos na nagpapanumbalik ng aming pong mga buhay. Panumbalikin niyo, O Diyos, ang aming relasyon sa iyo. Panumbalikin niyo, Holy Spirit, ang aming pagkauhaw sa iyo at pagkauhaw namin sa iyong salita. Panumbalikin mo, Panginoon, ang aming pong desire to serve you alone, not to serve people, not to serve the masters or people alone, as you have said through Apostle Paul in Colossians 3 verse 23, for we have to work for our best, for we are not working for man, but for God alone. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. You are our joy and satisfaction. To you the highest glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. To God be the glory.